Ginamit ko tong phone na to sa loob ng 9 days. At based sa mga testing na nagawa ko dito and also sa review, masasabi ko na isa tong complete gaming phone. At meron ding bagay na meron to na wala sa ibang mga gaming phone na nalabas ngayong taon. Hindi yan yung Dimensity 9300 Plus chipset na meron to, hindi din yung kanyang solid display na merong 1.5K resolution display, at lalong hindi din yung kanyang mga gaming features. Dahil yung bagay na meron to na wala sa iba, yan yung kanyang 7,000 mAh battery capability. Kaya kung interesado kong pag-usapan at alamin kung bakit ko nga ba nasabi to, tara, pag-usapan natin. Despite kasi sa size na meron to, meron na tong 7,000 mAh battery of capacity. Pero yung size ng phone na to, almost kasing lakihan lang kapare ko ng iQOO Neo 10 and iQOO Neo 10 Pro. Naging possible yan dahil ginamitan to ng silicon carbon battery, which is na-explain ko na sa mga nakaraan nating video. Basically, lithium-ion battery pa rin naman to, pero pinalitan yung anode part ng silicon carbon material, which is di hamak na mas mataas yung kanyang power density, kaya pwede tayo makapag-store ng more power. At hindi na rin bago na nakapag-review ako ng phone na merong silicon carbon battery dahil yung ibang China ROM na na-review natin before, naka-silicon carbon na rin. Pero itong Realme Neo 7 lang, yung merong 7,000 mAh battery capacity na na-review kong unit ngayong 2025. Pero syempre, hindi lang sa number tayo nag-base para makuha yung pinaka-overall na sagot natin dito. Syempre, sinalang ko to sa PC Mark battery test natin at umabot lang naman kapare ko ng 20 hours yung ating mismong battery test, and take note, naka-max brightness po tayo dyan. Syempre, ginawan ko rin to ng manual testing, tinry ko siyang gamitin ng isang buong araw at ang madalas kong ginawang activity is social media, email, and also answering comments lang at saka paglalaro ng MLBB para madrain yung kanyang battery. Pero hindi naging successful yung testing ko dahil may natira pa sa kanyang 15 to 20% na battery capacity, which is nice kung ganun mga activity lang yung gagawin natin sa isang buong araw. Pero yung pinaka nagbigay sa akin ng answer kung bakit ko nasabi yung sinabi ko kanina dahil tinesting ko na po ito sa ating extreme gaming test at inabot kapare ko ng 6 hours and 35 minutes yung kabuuan ng extreme gaming test natin. Sinalangan natin siya ng 16 game at nilaro natin siya ng tuloy-tuloy, at sa kabuuan ng gaming test na yun, hindi po tayo nag-charge dahil hindi nalobat kapare ko itong phone na to. Yes mga kapare ko, 6 hours and 35 minutes yung tinagal mismo ng battery niya at may natira tayong 4% doon after ng mismong extreme gaming test. So dito, pinapakita lang talaga niya na talagang maganda at makunat yung battery capacity nito. Dahil napakadami ko ng mga phone na tinesting na merong 7,000, 6,000 plus at ilang pang mga battery capacity, pero walang umabot doon maliban dito sa Realme Neo 7 sa 6 hours plus bago siya i-charge. So yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to, and usually gustong gusto ko yan kasi most of the gamer out there ayaw namang gumamit ng cord or ng cable kapag naglalaro kasi nga medyo nakakailang yan sa kamay. Kahit na gamitin natin yung bypass charging sa ibang mga phone, medyo annoying pa rin sila, kaya yung iba mas preferred yung mas makunat at mas magandang battery capability. And kung mayroong mga gamers dyan na nanonood, ako na nagsabi sa inyo mga kapare ko, solid yung battery capability ng device na to. At ang isa pang maganda dito, mabilis lang din siyang i-charge yung mga kapare ko dahil meron na tong 80 watts fast charging support. Usually, matcha-charge natin siya ng kulang-kulang 1 hour from 2% to 100, na testing ko na yan. And then pwede naman natin siyang i-28 roll sa loob lang kapare ko ng 45 minutes, which is not bad. At dahil nasa usapang gaming na tayo mga kapare ko, pag-usapan na natin yung nakuha kong gaming capability sa device na to. Again, yung chipset na ginamit dito is the Dimensity 9300 Plus. At malamang sa alamang, alam na ninyo kung gaano kalakas yung chipset na to. Dahil talagang malakas to. Una, nakakuha tayo dito ng 2 million to 2.1 million and 2 benchmark score. Mataas po yan. Tinesting ko rin to sa Wildlife Extreme Stresses at nakakuha tayo dito ng 5,000 best loop score, and then nakakuha naman tayo dito ng 2,000 plus lower loop score. Pinapakita lang dito na medyo mababa yung kanyang tolerance pagdating sa thermal throttling. Pero syempre, i-check pa rin natin talaga sa gaming kung ano yung pinaka-performance niya. But anyway, nagustuhan ko nga rin pala yung mga gaming features na ito na parang sa mga iQOO phone lang din. Yung monster mode kasi ng iQOO, GT mode naman dito. So pwede natin siyang i-activate based sa needed nating performance, pero madalas sa mga gaming test na ginawa natin, and also sa gaming test na gagawin ko dito is nasa GT mode siya para syempre no limiter. So nandito na rin sa game booster na to yung iba pang mga functions kagaya ng refresh rate, touch sampling rate, resolution enhancement, at kung ano-ano pa na mga useful features pagdating sa gaming. Nandito lahat yan. Kaso nga lang, wala tayo ditong bypass charging. Pero ganoon pa man, pagdating sa gaming performance
games ito, bawing-bawi naman tayo. Una, naglalaro ako dito ng Genshin Impact, umabot to ng 30 minutes, and then sinetup natin yan mga kapare ko sa highest graphical preset settings, and then syempre sa 60 FPS. And then dito, nakakuha tayo ng decent performance, maganda yung nakuha nating FPS dahil pumalo to ng 59 to 60, as in dyan nagmimintig kapare ko yung ating FPS, maganda yung ating naging gameplay dito, walang ko problema. Kung may nakita mo na akong drop, nag-drop lang siya ng 57 and also 58, pero nangyayari lang naman yun kapag nagte-teleport tayo and then kapag mayroong mga cutscenes. Siyempre, naglaro din ako dito ng mga MOBA games at una ko sinalang dito is itong Mobile Legends. So dito, naka ultra settings sa tayo, unlike sa ibang mga phone na na-testing natin before, wala pang ultra settings dito. But sa Realme Neo, meron na. Anyway, pagdating naman sa kanyang gameplay, wala din tayo naging problema, hindi naman ganun kabigatan tong MLBB. Nakakuha tayo dito ng decent and solid 120 FPS. Smooth din yung naging gameplay natin dito at maganda rin yung ating touch response, makakapag-dodge tayo ng mga skill if kinakailangan natin gawin. Anyway, pagdating dito, wala tayong naging problema. At ganyan din yung naging performance natin dito sa Wild Rift. Bale, sinetup natin to sa 120 FPS and then automatic na bababa sa high yung ating graphics and also resolution quality. Kagaya ng sinabi ko, same ng MLBB, the same na sila nakakuha ng magandang FPS dito. Dahil nakakuha tayo dito ng 120 FPS, smooth din at responsive din yung screen. Wala tayong magiging problema dyan, no doubt about it. Pero may mga part na nakita ko dito bumaba siya ng 117 and 118. But hindi na naman yan visible and also mapapansin nyo lang yan kapag meron kayong FPS meter. So kung usapang Wild Rift lang, wala tayong magiging problema sa device na to. And syempre, sinalang ko rin dito kapare ko itong HOK and then sinetup natin siya sa max FPS, ultra resolution, and then yung graphics natin is nakaset sa 4. At pagdating dito, same lang din ng mga naunang MOBA game, 120 FPS din yung nakuha natin, smooth din yung ating gameplay, responsive din yung screen dito sa game na to, wala tayong naging problema sa kanya in overall. And usually, hindi na rin naman yung surprising kasi hindi naman ganun kabigatan tong mga game na to. So kung usapang HOK lang or kaya MOBA games, wala tayong magiging problema sa device na to. Anyway, yung next naman nating nalaro dito mga kapare ko is isang shooting game which is the CODM. So dito yung setup natin, naka ultra frame rate and then naka medium graphics settings. So pagdating sa MP mode, nakakuha tayo dito ng 120 FPS, wala din naging problema. Okay din yung gameplay natin, smooth and also responsive din yung screen. Halos naman lahat ng game dito naging responsive yung screen niya. And then pagdating naman sa VR mode mga kapare ko, nakakuha naman tayo dito ng 90 FPS at hindi din tayo nakakuha ng drop na medyo malala. Dahil nakakuha tayo dito ng mga minor drop, bumababa ng 88, 89, pero pag meron lang naman mga nangyayari, for example, napapalaban, and then bumabalik din naman agad sa 90, so hindi naman ganong kabig deal. Pagdating naman sa thermal neto, quiet, okay din. By the way, yung room temperature natin na nag-start tayo ng gaming test is nasa 32 degrees Celsius, so medyo mainit unlike sa usual. At pagdating dito mga kapare ko, nakakuha tayo ng 42 to 44 degrees Celsius pagdating sa ating Genshin Impact. Medyo mataas yan, pero okay dyan, hindi naman tayo nagkaroon ng thermal throttling. At pagdating naman sa mga MOBA game, nakakuha tayo dito ng average 39 to 41 degrees Celsius. So usually yung tatlong game na yun, dyan talaga nag-average yung kanilang mismong init. And medyo reasonable nga rin dahil nga medyo mainit din yung kwarto na naggawa kami ng gaming test. But anyway, masasuggest ko na mas magandang panoodin ninyo yung i-upload namin na next video about dito, which is the extreme gaming test. Mas makikita nyo yung pinaka-overall performance niya pagdating sa mga game na madalas nating nilalaro. Kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, pagdating naman sa CODM, nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius. After yan na magkasunod na gameplay natin sa ating FP mode and also VR mode, which is nice at pasado naman. At kagaya ng sinabi ko, abangan ninyo yung extreme gaming test natin sa phone na to for more information pagdating sa gaming capability niya. But ngayon pa lang sinasabi ko na maganda and solid yung kanyang performance kung usapang gaming. So sa iba pang mga game na hindi pa natin nasama dito, antayin ninyo dun sa next video. But anyway, yung isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa phone na to yung kanyang build and also design. Kagaya kasi ng Ico Neo 10 and Ico Neo 10 Pro, minimalist at napakasimple lang ng design ng phone na to. Same lang kasi sila na merong matte frost finish dito and also medyo curvy na back. Kaya comfortable siyang hawakan. Pagdating naman sa build neto mga kapare ko, meron tayo ditong glass front na protected ng crystal armor glass na sinasabing kasing level din ng Corning Gorilla Glass or mas matibay pa. And then yung ating frame and back build ng plastic. Pero ang ganun pa man, ang maganda dito, meron tayong IP68 rating. So kung mababasa ito ng kape habang nasa desk mo or kaya mauulanan ka habang nasa labas or kahit mahulog sa basa or mabuhangin na part, wala tayong masyadong magiging problema dahil nga sa kanyang IP68 rating. And please, huwag nyo pong itubog-tubog sa tubig if ever na bibili kayo. Anyway, isa po sa bintahin ng phone na to is yung kanyang display.
120Hz LTPO AMOLED display. And kung usapang display lang kapare ko, sharp and also crispy yung makukuha nating output dito dahil meron itong 1.5K resolution display, not just a regular 1080p. Mas energy efficient na rin yung ginamit na panel dito dahil naka LTPO AMOLED, kaya makakapag-change siya ng refresh rate on time kapag hindi tayo gumagawa ng certain action. Ang maganda dito, naka Widevine L1 certification na rin tayo dito pagdating sa Netflix, kaya kung usapang mga Netflix and also anime, wala tayong magiging problema dyan. Maliwanag na nga rin pala yung display nito dahil meron na tong 1600 nits at meron naman tong peak of brightness na 6000 nits, pero for HDR lang po yan. So yung endpoint nito, kung usapang display lang kapare ko, pang-flagship yung datingan nito. Yung bezel nito is naka-symmetrical na rin pero medyo mataba lang ng konti yung chin niya. So pagdating dito, wala na tayong problema kung usapang display lang. Ganun pa man, merong nakakahinaing na features na hindi natin magamit sa phone na to. At dyan papasok kapare ko yung software part. Bali yung operating system na ginamit dito is Realme UI 6.0 and then under to ng Android 15. At halos lahat ng mga Android 15 features nandito na. And take note mga kapare ko, China ROM po itong device na to, kaya sa China ROM variant alam naman natin na merong mga bloatware dyan, merong mga Chinese application and also merong mga notification na more on ads pagdating sa China. Wala din tayo ditong Google Play services, pero ang maganda dyan, pwede naman natin siya lagyan manually. At pagdating naman sa mga ads, kayang-kaya naman natin silang i-remove lahat. I-uninstall lang natin yung mga bloatware application and then yung mga ads na naman sa notification, kinakailangan lang natin na i-turn off. And then wala na, hindi na natin sila makikita. Pero yung tinutukoy kong features kanina na nanghihinayang ako na wala dito ay yung kanyang built-in AI. At yung reason kung bakit dahil naka-Chinese language to. So ginawa ko na lahat ng mga pwede kong gawin para i-change yung language niya to English. Same lang din sa iQOO Neo 10 and iQOO Neo 10 Pro. So kung meron dyan mga kapare ko na alam or merong alam na workaround sa abot dito, comment nyo naman sa comment section para sa mga susunod na review natin magawan natin to. Dahil sayang yung built-in AI feature niya Marami tayong pwedeng paggamitan nito if ever nabibili tayo ng Realme Neo 7. Pero ganun pa man, meron naman itong mga useful AI features na gumagana kahit papano. Yun nga lang, yung iba medyo bagay ng konti. But at the end, magagamit pa rin naman natin itong mga to. Kaya pagdating dito sa AI feature, konting update na rin talaga dito ni Realme and also optimization na lang talaga at sana magamit na natin yung kanilang mga built-in AI. Sayang kasi. Anyway, pagdating naman sa camera nito, hindi tayo manghihinayang sa performance niya. Meron kasi tayo ditong Sony IMX882 camera sensor na merong 1.5 aperture and with OIS na rin. And then combo yan kapare ko ng kanilang ultra-wide camera na nasa 8MP. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, as you can see mga kapare ko, sharp, maganda, and also vibrant yung kuha natin. And most of the time, kapag magandang lighting natin, nakakapag-nail tayo dito ng magandang photo quality. Minsan kasi masyadong matapang yung timpla or process niya sa mga color, kaya medyo hindi natural tingnan. Pero most of the time, kapag maganda yung lighting natin, lalo na kung well-exposed yung subject, maganda yung mga nakukuha nating output. Pero kung ako yung tatanungin, para sa akin, sakto lang or medyo tama lang yung kanyang enhancement. Meron lang talagang mga part na kapag sobrang liwanag or kaya sobrang tingkad din ng kulay ng mismong subject, masyado niyang napaprocess or na-overprocess yung color. Kaya minsan masyado siyang matingkad or vibrant tingnan. Pero kung ako yung tatanungin, sa iba, okay na yan kasi pwede na agad natin yung i-post sa social media without doing some filters or kaya hindi na natin kinakailangan pang edit. Yun lang naman yung point note. Maganda rin yung kanyang portrait mode mga kapare ko. Yun nga lang, hindi ganun ka-perfect pagdating sa ating background to subject separation. Medyo sometimes nagkakaroon tayo ng blurry effect doon sa mismong subject. Meron din namang mga part na hindi niya nalalagyan ng blurry effect yung mismong background or yung ibang part ng background. So, hindi ganun ka-perfect. Pero kung maganda naman yung lighting, nakakakuha tayo dito at nakakapag-nail tayo ng magandang exposure pagdating sa background and also sa ating mismong subject. Kaya nakakaroon tayo ng magandang bokeh effect. Pagdating naman sa kanyang ultra-wide camera, ganun lang din yung feedback ko. Maganda, sharp, and also okay na okay din yung quality. Pero dahil nga mas maliit na sensor yung ginamit dito, kapag dating sa mga low light shot, medyo nahihirapan tong ultra-wide camera. So dapat hanap ulit tayo ng magandang lighting and also position para magkaroon tayo ng mas magandang output. Pagdating naman sa video capability nito mga kapare ko, okay naman. Dahil kaya nito mag-shoot ng 4K and 60 FPS. Pagdating sa detail, okay naman yung ating mismong video, pero pagdating sa stabilization, medyo sablay ng konti. Medyo mas maalog kasi siya unlike dun sa iQOO Neo 10 also iQOO Neo 10 Pro na na-review ko before. But okay na siya kung ako yung tatanungin. Kailangan na lang natin dito ng gimbal if gagamitin natin sa medyo mas seryosong usapan yung ating mismong video camera. Pero kung usapang day-to-day basis lang ng paggamit or pang-document lang, pwede na kapare ko. Palag na yung camera nito. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayo dito ng 16 megapixel camera sensor. And pagdating sa
sa mga output na nakuha natin, masasabi kong maganda and also okay din yung nakuha natin dito. Maganda yung background separation ng kanilang portrait mode, same lang din sa ating main camera. At isa pa sa nagustuhan ko dito, okay din yung kanyang enhancement sa mukha. Although, lagi naman talagang merong ganito, pero ang nagustuhan ko dito, medyo napapanatili niya yung pagiging natural ng color ko. But merong mga times na kapag sobrang dilim sa kwarto or sobrang dilim dun sa pag-shoota natin, medyo ini-enhance niya ng konti yung color sa balat natin para mas ma-expose tayo, which is reasonable naman at AI thing. So pagdating dito sa kanyang selfie camera, pasado naman siya sa akin, basta hanap na lang din tayo ng magandang source of light kapag magtitake tayo ng selfie para makakuha tayo ng mas magandang output. Yun lang naman. And syempre, bago magtapos yung video na to, usapang presyo muna tayo. So currently, yung presyo ng Realme Neo 7 is nasa 22,000 to 23,000 pesos. By the way, ilalagay ko nga pala yung link kung saan ko nabili to dyan sa Lazada. And then, pwede rin kayo bumili kay AHH, Xiaomi Manila, if ayaw ninyong mag-online. So lahat ng links na nabanggit kong store, nandyan po sa description down below and also pinned comment section para hindi kayo maligaw at tama yung dumating sa inyo. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung conclusion ko and also yung final verdict ko about sa phone na to. Kung usapang gaming capability mga kapare ko, kung i-base natin to doon sa mga phones na natry ko before or na-review ko, which is the Neo 10, K80, Neo 10 Pro, masasabi kong kahit anong piliin nyo sa mga phones na to, kung gaming yung usapan, hindi kayo magsisisi. Maganda talaga at malakas, wala tayong magiging problema dyan. At pagdating sa mobile data connection nito, to be honest, hindi ko siya nagamit sa loob ng 9 days na yun kasi naging limited yung time ko sa kanya. Dahil more on battery draining test tayo dito and also gaming test yung pinokus ko, kaya hindi ko na namalayan or na-check yung ating mobile data connection. Pero ganun pa man, based sa mga feedbacks and also sa confirmation ng kaibigan natin na si Poltech, supported din nito yung 5G connectivity sa Globe, Smart, TNT, TM and also dito. Doon kasi sa Icon Neo 10, Icon Neo 10 Pro and K80 na na-review natin before, standalone yung supported nila na 5G deployment. Kasi yung madalas na ginagamit ng Globe, Smart, TNT and TM non-standalone deployment. At ang problema natin, if yung phone natin is supported lang for standalone deployment, hindi natin nasasagap kapara ko yung 5G connectivity kasi nga gumagamit sila ng standalone. But don't worry, based sa research ko, ini-implement na rin naman ni Smart and Globe yung standalone deployment pagdating sa 5G sa ibang urban areas. So sa mga rural or kaya sa mga province out there, medyo matatagalan pa kayo for sure yan. But anyway, pagdating dito sa Realme Neo 7, hindi natin magiging problema yung mobile data connectivity dahil pwede na po siya sa 5G connection ng kahit anong SIM card na gamitin natin. So palag-palag kayo dyan kung ako yung tatanungin. But anyway, pagdating sa gaming capability, display, camera, battery, and also yung kanyang mobile data connection, panalong-panalo tayo kung bibili tayo ng Realme Neo 7. Pero kung ayaw nyo naman sa Realme brand na to, don't worry mga kapare ko dahil antayin nyo next week, meron tayong ipapublish na review about sa OnePlus Ace 5 na napakaganda ng performance. Doon talaga wala tayong problema pagdating sa mobile data connection na testing ko na. Okay din kapare ko yung kanyang gaming capability, camera-wise, palag na palag din, mas maganda dito. And also, sobrang kunat din ng kanyang battery. Anyway, pag-usapan na lang natin yan sa susunod na video. Mag-iwan ako dito ng mga full review natin about sa ibang China room na na-review natin na phone. I-check nyo na lang for more context. Anyway, yun lang. Peace out.